Inilunsad ng Israel sa pakikipagtulungan ng Amerika ang Operation Lion's Roar noong ika-27 ng buwan, mas maaga kaysa sa orihinal na itinakdang petsa ayon sa malawakang pag-uulat ng mga internasyonal na mapagkukunan ng balita. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagpuntirya sa mga pangunahing pasilidad ng militar ng Iran, kabilang ang Command Headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, at ang pasilidad na nuklear sa Natanz, na nagdulot ng matinding pinsala at ikinamatay ng daan-daang matataas na commander. Ang desisyon na isagawa ang biglaang operasyon ay nagmula sa estratehikong impormasyon ng intelligence na nakuha ng koalisyon ng Israel at Amerika na may kaugnayan sa mga paghahanda ng Tehran. Inatasan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang isang preemptive strike na may direktang suporta mula kay Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa halip na maghintay hanggang sa unang bahagi ng Mayo 2026. Ayon sa orihinal na plano, ginamit sa operasyon ng mga F-35I Adir na eroplano at Tomahawk cruise missiles na nagmarka ng isang seryosong paglala sa hidwaan ng Iran at Israel. Pinaralisan nito ang kakayahang tumugon ng kalaban at pinatibay ang posisyon ng Israel bilang isang puwersang nagbibigay banta sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang yumanig sa buong mundo, kundi nagpakita rin ng pambihirang kakayahan sa intelligence ng Mossad na ginawang isang mapagpasyang suntok ang isang di inaasahang pagkakataon. Ang kapansin-pansin ay kung paano nakuha ng intelligence ng Israel ang napakahalagang impormasyon na humantong sa biglaang pag-atake at ang pagkakataon na tila itinakda ng tadhana, isang kuwentong puno ng hiwaga at may kaugnayan sa espiritual na tradisyon ng mga Israelita. Ngayon, ating alamin ang lahat ng mga kuwentong ito. Ang taktika ng Israel, ginamit ang kanilang sariling sandata laban sa kanila. Ayon sa impormasyon mula sa Financial Times, sinimulan ng mga ahente ng ahensya ng intelligence ng Israel ang Mossad na subaybayan si Khamenei, ang kanyang mga bodyguard at mga matataas na opisyal ng Iran maraming taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng sistema ng mga traffic camera sa Tehran. Hindi lang iyon, na-access din ng Unit 800 ng intelligence ng Israel ang libu-libong CCTV security camera sa mga tindahan at paradahan sa Gaza na may mahihinang password o hindi ligtas na koneksyon. Halos may access ang Israel sa karamihan ng mga traffic camera sa Tehran na ginagamit mismo ng Iran upang subaybayan ang mga aktibidad ng oposisyon at ng sarili nilang mamamayan. Isa sa mga kamera na may partikular na mahalagang lokasyon ang nagbigay daan sa Israel. Nabantayan ang mga sasakyang nakaparada sa paligid ng tirahan ni Khamenei sa Pasteur Street sa sentro ng Tehran. Sa ganitong paraan, ang kanilang sariling sandata ay bumalik upang tamaan sila. Ang lahat ng napakalaking datos ng imahe mula sa mga nahack na kamera na ito ay ipinadala sa mga supercomputer ng Israel. Doon, ginamit ang teknolohiya ng AI at isang automatikong facial recognition system para sa tuloy-tuloy na pag-scan. Kapag ang isang miyembro o commander ng Hamas ay lumabas sa kalye at hindi sinasadyang mapunta sa linya ng paningin ng alinman sa mga kontroladong kamera, automatikong itutugma ng AI ang mukha, kikilalanin ng target at agad na magpapadala ng alerto, isang ping na may kasamang lokasyon at coordinates. Sa ganitong paraan, nalaman ng Israel ang address, iskediul ng trabaho at mga ruta ng paglalakbay ng mga bodyguard ni Khamenei na nangangahulugang alam din nila ang kanyang mga galaw. Isang kasalukuyang opisyal ng intelligence ng Israel ang nagsabi, "Naiintindihan namin ang Tehran tulad ng pagkaunawa namin sa Jerusalem." Kapag pamilyar ka na sa isang lugar na parang kalye kung saan ka lumaki, anumang hindi pangkaraniwan ay agad mong mapapansin.
Ang mga pampublikong kamera na ito na orihinal na ginamit ng gobyerno ng Iran para subaybayan ang oposisyon at ang kanilang mga mamamayan ay ginamit ngayon ng Israel laban sa kanila upang subaybayan ang mga aktibidad ng mga opisyal sa gobyerno ng Iran kasama na si Khamenei. Mula dito, natukoy ng Israel at Amerika na sa madaling araw ng ika-28 ng buwan, si Khamenei ay pupunta sa kanyang opisina at kung sino ang mga dadalo sa pulong kasama niya. Dahil dito, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa plano. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito dahil sa sandaling may mangyaring hindi inaasahan, si Khamenei ay agad na magtatago sa mga subterranyang bunker. Ang eksaktong mga coordinate ay ipinasa sa Israeli Air Force, IAF, at ilang oras pagkatapos, nagpakawala ang mga fighter jet ng Israel ng hanggang 30 na precision missile sa lugar kung nasaan ang tirahan ni Khamenei. Ilang oras matapos nito, ang kanyang katawan ay natagpuan sa mga guho. Matapos ang insidente, maraming Israelita ang biglang nakapansin ng isang kakaibang pagkakataon tungkol sa oras ng airstrike at ang pagkakatulad ng taktikang sariling sandata laban sa kanila sa isang napakatanyag at makabuluhang kuwento sa kasaysayan ng mga sinaunang Hudyo. Ito ay ang pista ng Purim. Ang kuwento ng Purim. Maraming Hudyo ngayon ang nag-uusap, lalo na sa social media, mga relihiyosong forum at media sa Israel tungkol sa pagkakatulad ng panahon ng Purim sa hidwaan ng Iran at Israel. May dalawang pangunahing pananaw, pagmamalaki sa tagumpay at propetikong interpretasyon. Una, hayaan nating ikwento ang tungkol sa Purim. Ang Purim ay ang pinakamasayang pagdiriwang para sa mga Hudyo na ginugunita ang kanilang milagrosong pagkaligtas mula sa isang balak na paglipol sa kanila sa sinaunang imperyong Persian noong mga taong 485-470 BC. Ang kuwentong ito ay naganap sa panahon na ang mga Hudyo ay ipinatapon sa Persya matapos bumagsak ang kaharian ng Juda. Ito ay detalyadong isinalaysay sa aklat ni Esther Megillah sa Hebrew Bible. Sa Imperyong Persian noon o ang Iran ngayon, sa panahon ng paghahari ni Haring Ahasuerus, Xerxes I sa kabiserang Susa. Matapos patalsikin si Reyna Vashti, ipinatawag ni Ahasuerus ang lahat ng magagandang babae sa buong imperyo upang pumili ng bagong reyna. Isa sa kanila si Esther, isang ulila na pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai, isang miyembro ng korte. Nagustuhan ng hari si Esther at ginawa siyang bagong reyna. Hindi isiniwalat ni Esther ang kanyang lahi o pagiging Hudyo dahil pinayuhan siya ni Mordecai na huwag itong gawin. Hindi sinasadyang natuklasan ni Mordecai ang isang balak na pagpatay kay Haring Ahasuerus at ang kanyang ginawa ay naitala sa araw-araw na talaan ng korte, ngunit hindi pa ito alam ng hari. Itinalaga ng hari si Haman bilang kanyang punong ministro. Si Mordecai, na nagbabantay sa tarangkahan ng palasyo, ay kinainisan ni Haman dahil tumanggi itong yumukod sa kanya. Nang matuklasan ni Haman na si Mordecai ay isang Hudyo, nagplano siyang patayin hindi lamang si Mordecai kundi ang buong komunidad ng mga Hudyo sa imperyo. Sa pahintulot at salapi mula kay Ahasuerus para sa katuparan ng plano, nagpalabunutan siya tinatawag na Purim upang piliin ang petsa ng pagpapatupad na naging ika-14 ng buwan ng Adar. Nang malaman ni Mordecai ang plano, nagsuot siya ng damit sako at naglagay ng abo sa kanyang sarili, isang tanda ng pagluluksa at umiyak ng malakas sa publiko. Maraming ibang Hudyo sa Susa at sa ibang bahagi ng imperyo ni Ahasuerus ang gumawa rin nito na may kasamang pagsisisi at pag-aayuno. Nalaman ni Esther ang nangyari. Hiniling sa kanya na mamagitan sa hari para sa mga Hudyong nasa panganib. Sumagot siya na sinumang lumapit sa hari nang hindi ipinatatawag ay papatayin.
Sinabi ni Esther na siya ay mag-aayuno at mananalangin sa loob ng 3 araw at hiniling kay Mordecai na hilingin sa lahat ng Hudyo sa Persya na gawin din ito kasama niya. Pagkatapos nito, lalapit siya sa hari upang humingi ng tulong kahit na labag ito sa batas. Mariin niyang sinabi, "Kung mamamatay ako, mamamatay ako." Sa 3 araw, humarap siya kay Ahasuerus at inanyayahan ito sa isang piging kasama si Haman. Sa piging, hiniling niya na dumalo sila sa isa pang piging kinabukasan. Pagkatapos noon, umuwi si Haman at naghanda ng isang bitayan para kay Mordecai. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ahasuerus. Upang makatulog, ipinabasa niya ang mga araw-araw na talaan ng korte. Dahil dito, nalaman niya ang mga tahimik na kontribusyon ni Mordecai. Sa sandaling iyon, dumating si Haman. Tinanong siya ni Haring Ahasuerus kung ano ang dapat gawin para sa isang taong nais parangalan ng hari. Sa pag-aakalang siya ang tinutukoy ng hari, sinabi ni Haman na ang taong pararangalan ay dapat isuot ang balabal ng hari at isakay sa kabayo ng hari. Sa gulat ni Haman, inutusan siya ng hari na gawin ang mga parangal na iyon para kay Mordecai. Nang gabing iyon, dumalo sina Ahasuerus at Haman sa 2 piging ni Esther. Doon, isiniwalat niya na siya ay isang Hudyo at na si Haman ay nagpaplanong lipulin ang kanyang lahi na kasama siyempre siya. Nagalit si Ahasuerus at ipinabitay si Haman sa mismong bitayan na inihanda ni Haman para kay Mordecai. Ang naunang kautusan laban sa mga Hudyo ay hindi maaaring bawiin. Kaya pinahintulutan ng hari sina Mordecai at Esther na sumulat ng isa pang kautusan ayon sa kanilang nais. Naglabas sila ng kautusan na nagpapahintulot sa mga Hudyo na patayin ang sinumang itinuturing na mortal na banta sa kanila. Ang resulta, noong 13 ng Adar, 500 na umaatake at ang 10 anak ni Haman ang napatay sa Susa. Sa buong imperyo, 75,000 kaaway ng mga Hudyo ang napatay. Noong 19 ng Adar, may 300 pa ang namatay sa Susa. Gayunpaman, pinatay lamang ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at hindi kinuha ang kanilang mga ari-arian. Esther 9,001,016. Si Mordecai ang pumalit bilang punong ministro ni Ahasuerus at itinatag ang taunang pagdiriwang ng pagkaligtas ng lahing Hudyo mula sa pagkalipol. Ito ang pista ng Purim. Ang Purim ay isang klasikong halimbawa ng pagbaliktad ng sitwasyon at ng taktikang sariling sandata laban sa kanila. Ang mga Hudyo mula sa bingit ng kamatayan ay nabuhay. Ang mga nagbalak na saktan sila mula sa buhay ay namatay. Ang bitayan na inihanda ni Haman para kay Mordecai ay para pala sa kanya, at ang seremonya ng parangal na inakala ni Haman ay para sa kanya ay para pala kay Mordecai. Ikinukumpara ng isang bahagi ng opinyon ng mga Israelita sa mga forum ang rehimeng Khamenei ngayon sa mga puwersa ni Haman sa Persya. Ang pag-hack sa mga pampublikong kamera ay tulad ng pagpasok ni Esther sa palasyo gamit ang kuwento ng plano ni Haman na lipulin ang mga Hudyo upang labanan sila. Sa loob lamang ng isang gabi, nabigo ng mga Hudyo ang balak at nilipol ang pangkat ni Haman. Katulad nito, sa loob lamang ng ilang oras, tinanggal ng IAF ang command structure ni Khamenei. Ang pista ng Purim ngayong 2026 ay papatak sa 20 hanggang 3 ng Marso, pagkatapos mismo ng pag-atake na pumatay kay Khamenei at sa mga matataas na lider ng Iran. Ito ba ay isang kakaibang pagkakataon o pag-uulit ng kasaysayan sa modernong anyo? Naging mas kapanapanabik pa ang kwento sa paglitaw ng Blood Moon. Ang paglitaw ng Blood Moon at ang kahulugan nito. Ang total lunar eclipse noong petsa ng buwan ay isa sa mga pinakapansing kaganapang astronomikal ng taon na nakakuha ng atensyon ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Ang lunar eclipse ay nagsimula
Ngunit ang total eclipse o ang blood moon ay tumagal lamang ng humigit kumulang 58 minuto. Sa yugto ng total eclipse, ang Earth ay nasa gitna ng araw at buwan na ganap na humaharang sa direktang sikat ng araw. Gayunpaman, binaluktot at sinala ng atmosfera ng Earth ang liwanag na nagpapahintulot lamang sa mga pulang wavelength na dumaan at mag-reflect sa ibabaw ng buwan na lumilikha ng natatanging kulay tanso o matingkad na pula. Kaya tinawag itong blood moon. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang total lunar eclipse ay isang natural na phenomenon, walang kakaiba. Ngunit sa mga sinaunang sibilisasyon, ang blood moon ay tinitingnan na may ibang kahulugan. Pinag-aralan ng mga sinaunang Tsino ng malalim ang phenomenon ng blood moon batay sa kanilang pag-unawa sa I Ching at sa teorya ng yin-yang at 5 elemento. Kapag balanse ang yin-yang at ang 5 elemento, lahat ay maayos at umuunlad. Kapag nawala ang balanse, darating ang sakuna. Kapag may total lunar eclipse, nawawala ang balanse ng 5 elemento, nagugulo ang energy field ng Earth at darating ang kapahamakan. Bukod pa rito, ang buwan ay itinuturing na yin na kumakatawan sa pagkawasak, hindi sa paglikha. Ang kulay pula ay sumisimbolo sa dugo at nagpapahiwatig din ng panganib. Si Jing Fang, isang tanyag na dalubhasa sa I Ching noong dinastiyang Han, ay nagsulat sa kanyang aklat na Zhouyi Yaozan na ang pagbabago ng kulay ng buwan sa pula, isang blood moon, ay tanda ng malubhang sakuna. Kadalasang may kaugnayan sa digmaan, tagtuyot at malalaking kalamidad. Isinulat niya na kapag nagbago ng kulay ang buwan, ito ay tanda ng hidwaan at digmaan na nagbabala na ang bansa ay makakaranas ng matinding sakuna. Ang Yi Zhiyan na isinulat ng astrologo na si Li Chunfeng ng dinastiyang Tang ay nagpatuloy sa pananaw na ito na nagsasabing ang pulang kulay ng buwan ay may kaugnayan sa digmaan. Ayon sa pilosopiyang Tianren-Hiyi, pagkakaisa ng langit at tao, ang astronomical phenomenon na ito ay itinuturing na isang senyales mula sa langit na nagbababala ng malalaking pagbabago sa politika at lipunan. Ang Kayuan Zanjing ng dinastiyang Tang ay nagsabi rin na ang pulang buwan ay sumisimbolo sa hidwaan at digmaan at magdudulot ng pagkamatay ng mga pangunahing personalidad ng bansa. Nangangahulugan ito na magpapalit ng pinuno ang bansa at mamamatay ang mga opisyal na tiyak na magdudulot ng digmaan. Hindi lamang mga Sino ang may ganitong paniniwala. Ang mga taga-Kanluran at mga Hudyo ay may katulad na pananaw. Inilalarawan sa pahayag 6:12 ng Biblia. Nang buksan ng kordero ang ika-6 na selyo, nakita ko ang isang malakas na lindol. Ang araw ay naging itim na parang damit sakong yari sa buhok ng kambing at ang buong buwan ay naging pula na parang dugo. Sinasabi rin sa Joel 2:31 ng Lumang Tipan, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magiging gaya ng dugo bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon. Naniniwala ang mga sinaunang Europeo na gigisingin ng blood moon ang mga puwersa ng kadiliman habang naniniwala rin ang mga taga-India na ito ay isang babala ng malaking sakuna. Nakikita lamang ng mga modernong tao ang papel ng araw at buwan sa pagbibigay liwanag. Ngunit ayon sa Genesis 1:14 ng Biblia, ang araw at buwan ay nilikha rin upang maging mga tanda. Ito ay hindi naiiba sa paniniwala sa mga tradisyonal na kulturang Asyano. Naitala sa kasaysayan ang ilang pagkakataon kung saan ang mga blood moon, total lunar eclipses ay naganap kasabay o malapit sa mga malalaking pista ng mga Hudyo na madalas na binibigyang kahulugan bilang mahahalagang tanda para sa bansang Israel, lalo na sa lente ng Blood Moon Tetrad ni Pastor John Hagee. 1493-1494. Isang tetrad ng blood moon ang naganap kasabay ng pagpapatalsik ng Espanya sa 200,000 Hudyo
na nagresulta sa malawakang pagkalat, ngunit nagbukas din ng daan para sa kanilang paglipat sa Amerika. 1948-1949, 4 na blood moon ang naganap sa mga pista ng Paskua at Sukkot, pagkatapos mismo ng deklarasyon ng kalayaan ng Israel noong Mayo 14, 1948 at sa panahon ng digmaan para sa kalayaan laban sa koalisyong Arabo na sumisimbolo sa muling pagkabuhay ng bansa. 1967, isang tetrad ang naganap sa Paskua at Sukkot kasabay ng 6 na araw na digmaan kung saan nakuha ng Israel ang Jerusalem, Sinai at Golan Heights, isang di inaasahang tagumpay laban sa mga kaaway. Ang kaganapan ng blood moon noong ika-3 ng buwan ay naging sentro ng usapan sa mga forum ng mga Hudyo tulad ng Yeshiva World News, Arutz Sheva at mga grupo ng talakayan tungkol sa propesiya. Ang dahilan ay dahil ang astronomical phenomenon na ito ay pinagsama-sama ang 3 hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Naganap ito sa pista ng Purim, pagkatapos mismo ng pag-atake na pumatay sa kataas-taasang lider ng Iran na si Ali Khamenei noong ika-28 ng buwan, at ang katotohanang ang Iran ay nagmula sa sinaunang imperyong Persian sa aklat ni Esther. Maraming opinyon sa mga forum na ito ang naniniwala na ang serye ng mga kaganapang ito ay isang tanda na ang mundo ay pumapasok sa panahon ng pagtubos. Ang pagkawasak sa pinuno ng kaaway sa Persya sa mismong araw ng pagdiriwang ng sinaunang pagkaligtas ay itinuturing na isang kumpirmasyon na ang proteksyon ng Diyos sa lahing Hudyo ay hindi nagbago pagkatapos ng libu-libong taon. Narito ang ilang mga tipikal na komento. Haman at Khamenei. Halos pareho ang pangalan. Pareho silang punong ministro, leader ng Persya. Parehong nanumpa na lilipulin ang lahat ng Hudyo at parehong bumagsak bago ang pista ng Purim. Ang buwan na naging matingkad na pula sa kalangitan ng Jerusalem sa mismong gabi ng Purim ay parang isang selyo mula sa langit na nagpapatunay na ang balak ng modernong Haman ay ganap na nawasak. Isang komento sa X ang nagsabi, "Hindi lang natin nakikita ang lakas ng Mossad o ng IAF, kundi nakikita natin ang Megillat Esther, aklat ni Esther na isinusulat muli sa totoong panahon. Ginamit ng Diyos ang kamay ng mga mandirigma upang isakatuparan ang katarungan sa sandaling ang pur palabunutan ay ginawa." Komento ng user na Torah Scholar 88 sa forum na The Yeshiva World Coffee Room. Alam natin mula sa Talmud na kapag may lunar eclipse, ito ay masamang tanda para sa Israel. Ngunit itinuro rin ng mga rabi na kung tayo ay nasa estado ng tagumpay at pagsisisi, ang kadilimang iyon ay lilipat sa ating mga kaaway. Ang blood moon at Purim ang araw kung saan ang kalungkutan ay nagiging kagalakan ay isang tanda na ang panahon ng pagtatago ay tapos na at ang pagtubos ay malapit nang dumating. Komento ng user na Why Israel Strong sa parehong forum, ang pagbagsak ni Khamenei at ng pamunuan ng Iran sa isang lihim na pulong na sinalakay ay ang modernong bersyon ng pagbitay kay Haman sa isang 50 talampakang poste. Ang blood moon ay ang matingkad na pulang selyo na nagpapatunay na ang espiritu ni Amalek ay tinamaan ng isang malakas na suntok. Komento ng user na Esther's Rising sa forum na Breaking Israel News. Seksyon ng propesiya. Kinilabutan ako nang mabasa ko ang balita tungkol sa pulong ng mga lider ng Iran na nawasak. Pagkatapos nito, isang total lunar eclipse. Ito ay isang paghahayag na ang kadiliman ng kasamaan ay tinataboy ng liwanag ng katarungan. Ang Purim 2026 ay maaalala sa kasaysayan bilang isang mahalagang yugto tungo sa panahon ng Mesiyas. Sa kabuuan, ito ay isang espiritual na pananaw sa mga kaganapang nangyayari sa gitnang silangan at sa buong mundo. Ayon sa pananaw ng mga sinaunang sibilisasyon mula sa kanluran hanggang sa mas sinauna pa tulad ng China, Persya at mga Hudyo,
Ang mga dakilang sibilisasyong ito na bunga ng karunungan ng sangkatauhan ay may mga kakaibang pagkakatulad sa paniniwala tungkol sa koneksyon ng mga kaganapan sa langit at sa lupa. Ayon sa modernong agham, marahil ito ay mga pagkakataon lamang, mga nagkataong pangyayari, mga ordinaryong bagay, tulad ng anumang bagay na hindi maipaliwanag ng tao. Ngunit ang mundo ngayon ay malinaw na hindi normal. At kahit na ang maniwala o hindi ay isang pagpipilian, kung ang pananampalatayang ito ay makakatulong sa mga tao na mamuhay ng mas mabuti at maging mas mapayapa ang mundo, marahil ay dapat itong isaalang-alang. Maaari kayang ang mga senyales na ito, ang pag-uulit na ito ng kasaysayan, ay mga babala sa masasama? Ang lahat ng babala ay may limitasyon sa oras. Marahil ganoon din ang babala mula sa langit.